September 30, Wednesday, follow-up check-up ko sa medical oncology ko. So maaga akong bumangon nito para makapunta kagad ako sa hospital kasi madalas mahaba yung pila kapag mga alas 9 pasado na. So, ayan, as usual, sumakay ako ng tricycle from sa amin papunta hanggang dun sa may hospital. Kasi hindi ko pa rin kaya umupo sa jeep. Mm. After ng pagbiyahe ko dyan, nakarating ako dun sa medical oncology ko to find out na nakalimutan ko na inabot na pala ng isang buwan lahat ng laboratory na nirequest niya. So nagre-request ulit siya ng panibagong laboratory kasi yung last na lumabas na result is sobrang bagsak ng hemoglobin ko. Kaya yan si Mocha nagdradrama ng ganyan kasi nalaman ko sa medical oncology ko na pag lumabas yung laboratory ko na panibago na mababa pa rin yung hemoglobin ko, gagamitin niya yung result para ma-admit ulit ako para magkaroon ng blood transfusion at least 3 bag daw para masimulan na yung radiation therapy ko at chemotherapy ko. Kaya siguro nagkakaganyan si Mocha kasi ayaw niya kasi na nawawala ako ng matagal. Nung nakaraan kasi na nawala ako ng matagal, pagbalik ko after 3 months, hindi niya na ako matandaan. Tsaka, iba kasi pag ako yung kasama niya na i-spoil siya. Ayan o. Hindi ko alam kung naiintindihan din siguro ng aso bakit ganun. Pag ina-explain ko sa kanya na baka ma-admit ako ulit, doon ako sa hospital, tapos doon ka muna sa taas kanila Kuya John. Tapos hindi mo muna ako makikita. Hindi ko alam gaano ako katagal ma-admit. Yan, ganyan na yung itsura niya. Parang hindi siya makatulog na hindi niya maintindihan. Tapos si Fiona, ganyan din si Fiona, tabi ng tabi. Parang nararamdaman din nila na, yun nga. Pero medyo natagalan ulit ako bumalik dito para makapag-upload ng video kasi nagka-problema ako. Una nasira tong phone ko, nawala yung volume niya. Tapos sumunod, paubos na talaga yung budget ko para sa lahat ng gagamitin ko. Laboratory, gagamitin ko pang araw-araw ng mga tissue ko, ng mga diaper ko. Problema ako sa pera, in short. Tapos, alam mo yun, si Lord, meron siyang way na bigla na lang magkakaroon ng solusyon sa mga problema ko na hindi ko naman iniisip kung paano. Hindi ako nagsasuggest sa kanya, Lord, sana magkaroon ng ganito. Lord, sana meron ganitong dumating na pera galing dito. Hindi, wala akong idea na nagulat na lang ako pagkagising ko kinabukasan, tumutunog na ulit yung phone ko. Tapos, na-approve yung cash advance ko sa company. Enough na yung budget na yun para makapagpa-laboratory ako at magamit ko kapag na-admit ulit ako. For the meantime, siguro dahil doon makakasurvive ako. And thankful ako kay Lord kasi napaka-great provider niya. Binibigay niya yung mga bagay na hindi naman natin hinihingi. Nararamdaman niya na kailangan natin. So ayan ang tunay na dahilan kung bakit ganyan kadrama si Mocha.